Okay guys, ngayon iti-testing natin yung ating bagong biling Fridcon R3 ah, na intercom. Okay. So, ngayon ang setting natin sa ating video ay nasa 2K QHD P30, no? Kung titingnan nyo sa kanyang settings, yun yung piliin niyo yung QHD P30. Kaya yun yung highest resolution supported ng Fridcon R3. Okay? So iikot lang tayo dito. Nandito ako ngayon sa Philippine Arena. Okay? I-road test natin 'to. Iikot lang tayo ng isang beses, no? Para makita natin yung quality ng video nakuha nitong Fridcon R3. Okay? Kung siya ay papasaba sa motovlogging, no? So sa ngayon nga pala, no, nakabukas yung ating visor, no? Isasara ko na yung ating visor. Ayan guys, sarado na yung ating visor. Okay? Ayan, so ikot tayo. Ayan, medyo kumulimlim, no? Kanina mataas yung araw, ngayon medyo kumulimlim. Siguro mamaya ulit yan. Aaraw ulit. Okay? So, let's go. Video testing of Fridcon R3 intercom. Okay, para ito sa mga gustong gawing pang motovlog itong Fridcon R3, kung pwede ba o hindi. Okay. Meron na akong initial test dito, no. Kaya lang ang setting ko doon ay yung 1080p lang. 1080p lang yung settings ko. At ngayon ko lang to magagamit sa kanyang full HD, full HD 2K resolution. So yun nga, nabanggit ko na ngayon lang natin siya matetesting sa 2K resolution. So para makita natin kung okay ba yung quality, meron bang mga noise yung kanyang video, may stuttering ba kapag tumatakbo na yung ating motor. Okay, yan yung ating mga titignan ngayon sa video. Isang ikot lang muna tayo kasi alam ko marami yung gustong bumili ng R3 dyan para gamitin sa kanilang pagmo-motovlog. Actually, isa na ako doon, Okay. Kaya ako ito binili bukod sa safety reasons, no, ay baka ako magamit ko sa pag motovlog. Okay, kasi aspiring tayo na maging motovlogger. Okay, pero mga lang tayo, small time motovlogger. Okay. So kanina sinasabi ko nagkaroon na nga ako ng initial test dito, pero yung aking video setting noon ay 1080p lang, hindi itong 2K. Ngayon ang malinaw, pero ang isa sa drawback or shortcoming, no, nitong R3 na nakita ko ay yung kawalan niya ng stabilization. Okay, so medyo major issue yun kapag ka sa vlogging, kasi yung kuha nyo magiging shaky, baka yung viewers nyo mahilo. Eh maganda talaga kung merong video stabilization. Okay, unfortunately itong
Freedcon R3 ay wala. Medyo kumulimlim na guys, no? Paggabi na rin kasi. So at least makita rin natin yung kanyang video quality kapag medyo cloudy. Ayan, yung kanina binabanggit ko yung stabilization, no? Importante yun, ano, para smooth yung kuha nung inyong camera. Pero yun nga, isa sa kulang or wala, no, dito sa R3 ay yung video stabilization. Actually sa akin, yun na lang yung parang kulang talaga para pwedeng maging mai-recommenda natin sa pagmo-motovlog, yung video stabilization. Malinaw na rin naman yung 2K. Yung 1080p actually malinaw na rin, Kaya lang yun nga, yung video stabilization ang ang problema nitong R3. Malamang doon sa susunod na model, baka yung R4 kung meron man, ay ilagay na nila yung video stabilization. Okay? Yung nga lang, kapag nangyari yon, expect nyo na yung price ay tataas. Okay? Sa ngayon, ang prevailing market price ng Freedcon R3 is around 8,000. No? Sa ganong presyo ko nabili itong R3 natin, no? Well, hindi naman siya ganun kamahal, no? Kung tutuusin para sa isang kasi parang itong R3 naging 2-in-1 na to, no? Compared sa iba nilang intercom, kagaya kunyari ng T-Max S Pro, yan purely intercom lang yon. Of course may mga FM radio yon at kung ano-ano pa, pero wala pong video capability yon. Kaya ito pong R3 ay maganda kasi bukod sa intercom na siya, pwede pang pang video, parang action cam, no? Yung nga lang, it's lacking the video stabilization feature, which is very important, no? Kapag po kayo ay motovlogging. Okay? Kaya yun lang yung masasabi ko sa video niya. Stabilization na lang talaga yung kulang. Hopefully sa next model, sa next iteration ng kanyang product ay magkaroon na nun, no? Pero yun nga, sabi ko nga, baka hindi, actually baka sure yun, tataas yung presyo. Pero sana hindi naman ganun kataas para pa rin, affordable pa rin para sa mga katulad natin na small time na gustong mag motovlog. Nga pala, yung ating isa sa ating settings pa, dito sa video ay siya, kumukuha siya na yung interval niya ay every 10 minutes, meaning every 10 minutes ikakat niya yung video. Okay, so dyan sa settings makikita nyo, na pwede siyang 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Pero pwede ding continuous, no? Kung continuous, iset nyo siya sa off. Kaya lang hindi ko ina-advise yung yung continuous, kasi ang mangyayari, magiging napakalaki nung file size. Kaya ang ginagawa ko, sineset ko siya sa 10 minutes para medyo manageable yung file size. Para pagka i-edit nyo na sa inyong computer or laptop, hindi ganun kahirap or kabigat buksan, no? Hindi mahirapan yung inyong computer. Okay guys, good evening. Ito naman yung testing natin sa kuha ng ating Freedcon R3 ng video niya sa gabi.
So guys, yun yung ating road test ng ating Freedcon R3. Doon sa mga nagbabalak kumuha, pwede nyong gawing reference, no, kung worth it ba na kumuha nitong R3 para sa inyong motovlogging. Ako, kung tatanungin nyo yung aking opinion, kaya dun sa mga hindi naman maselan, pwede na to. Okay? So, at least iisang device yung gamit ninyo, no? Na nakamount dito sa helmet nyo. May video na, may maganda pang audio. Pero kung tatanungin nyo yung aking verdict, hindi ko siya totally mai-recommend sa kadahilan ng wala siyang video stabilization. Okay? So kung meron tong video stabilization, swak na swak to. Okay? Maganda. Sa halagang 8,000, magkakaroon na kayo ng isang intercom, magandang intercom with a very decent video quality at magandang audio. So, yun lang. See you next review. Thank you.